Eto na naman nga tayo, talagang dire-diretso na natin to dahil nandito tayo ngayon sa opisina ng aking tatay. Gaya ko ay sumama na rin kayo kung paano nga ba gumawa ng kalan ang hanap buhay niya sa loob ng mahabang panahon. Ayan nga ang gamit niya sa paggawa ng kalan, yung latangan na yan, na kanyang puputulin at makikita ninyo, magta-transform ito into kalan na talaga namang magagamit natin sa pang-araw-araw at habang buhay. Bukod nga dyan sa paggawa ng kalan, siya nga rin ay on-call construction worker. Gumagamot nga rin siya ng mga manok. Kahit nga ako ay napabilib dahil nga sa tagal ng panahon, ay ngayon ko nga lang nakita yung proseso at kung paano nga gawin tong kalan na ginagawa ng tatay ko na siyang kinabuhay naman namin na magpasa hanggang ngayon. At ayan na nga yung kaninang lata. Ngayon ay pahaba na. Sa sumunod nga, nilalagyan naman niya ng linya para mamaya nga ay madali na lang siyang putol-putulin. Nasa proseso na nga tayo ng puputol. So ganyan nga pala niya yung pinuputol. Hindi ko alam, may mga linya-linya pang sinusundan pero kayo nang bahalang umintindi. At yung mga pinagretasuhan nga na yan ay magagamit pa rin naman niya mamaya sa ibang parte ng paggawa ng kalan. Sa isang lata nga pala ay nakakagawa siya ng mga 2 piraso. Dahil inahati nga niya ng ganyan yan sa 2 piraso para nga makabuo ng 2 kalan. Wala nga talagang madaling gawin para nga sa mga ganitong bagay. Pero dahil nga ito ang kanyang hanap buhay, makikita natin na siya'y sanay na sanay. Ganito nga yung lapad at haba na magagawa niyan. Ngayon nga inilagyan na niya ng pattern para dun sa butas nga nagagawa niya mamaya. Pagkatapos nga ay pinukpok na niya ulit yung pattern na sinusundan niya nga kanina na nilagay niya ng linya na makikita nyo kung para saan at bakit nga ba may ganyan. Pagkatapos ay ayan, pinupukpok niya na yung 2 gilid. Di ko rin alam kung bakit pero makikita nyo mamaya kung bakit nga ba ito pinupukpok. Sa kakahampas nga ay ginagawa na pala niyang bilog na dahilan para nga mapagdugtong ang isang latang ito. Kahit nga ako ay nagulat dahil ganun pala yung dapat gawin para maging bilog. Tapos ganyan, pukpukin mo lang, i-align mo lang yung pagkabilog niya at pagkatapos niya ay eto naman ang susunod na gagawin. Ay babaluktot mo lang yung edge or yung dulo nung pinakabilog na yan at hindi ko rin alam kung para saan nga yan. Na mamaya nga ay makikita nyo rin kung para saan at bakit. Yun nga pala yung kaninang hiniwa niya na may pattern na gagawin nga pala niyang butas at ganyan nga yung technique para maging butas ng maganda. Pagkatapos mo nga gawing butas yan ay pukpukin mo lang ulit at konting i-align para nga siya ay maging tunay nga na bilog. At tsaran, ayan na nga yung mga nagawa naming bilog kanina. Gumawa naman nga tayo ng papatungan. Ito nga pala yung retaso kanina na galing at kinuha natin sa takip ng lata. Isa nga rin ito sa magiging bilog natin mamaya bilang patungan na ginupit nga ni tatay na akala mo ba'y papel yung ginugupit. At nang matapos nga gupitin ay tsaka naman niya ulit pinukpok ng mga ilang ulit at tsaka nga nito ay nilapat. O diba saktong-sakto? Galing ang tatansya ng tatay ko na to. At tayo nga ay mabalik dito sa retaso na binilugan din ni tatay at pinagpupukpok para nga maging isang bilog. At nang mapukpok nga ay nailapat muli ng maayos yung bilog nga na pagpapatungan natin mamaya. At kung napansin nga nyo may butas pa kaya nga kumuha siya ng maliit na retaso at ayun, pinantapal sa butas. Lulusot nga naman ng semento dyan mamaya pag di natakpan. At nauuhaw na nga daw si tatay kaya sige pinainom ko muna, naka-Jollibee pa nga. Para makayari nga ay dumiretso na kami ng tatay ko sa paggawa ulit ng kalan. Ito nga pala yung mga ginagamit niyang panukat na iba't ibang uri ng haba at lapad. At dahil small yung ginagawa natin, small din yung pipiliin nating panukat. Ayan nga pala yung napili namin at pumunta na nga tayo sa paghahalo-halo ng mga ilalagay natin sa paggawa ng kalan. Hindi ka nga lang basta-basta maghahalo dyan dahil dyan ay pinagpipilian pa ng tatay ko kung ano nga yung mga bato-bato at hindi. Ngayon niya ay naglagay na siya ng tubig at dyan ay pinagalo-halo na nga niya. Fast forward at nang mapagalo-halo nga niya at tama na ang timpla ay lalagyan natin yung loob na parte ng paggawa ng kalan. Sa paglagay nga nito dapat nga ay tama at sakto yung ilalagay mo dahil kung hindi ay magbabawas ka nga dyan. At kung napansin nga ninyo ay yung pa-U-shape na yan ay ang magsisilbi nating panghulma para sa magiging kalan. Diyan ay pinagpukpok nga lang niya para nga daw umabot hanggang sa ilalim yung simento. O diba hindi mo naisip na may ganun palang teknik at nakayari na nga tayo ng isa. Ngayon nga ginamitan na niya ng bilog bilang panukat kung tama nga ba at sakto nga ba yung bilog na nagawa namin kanina. At nung naging okay na nga ay tinanggal na namin yung mga mold na ginamit namin dito sa kalan. Basta ba itatanggalin nyo siya kapag medyo nakatuyo na ba? At nang sa gayoy hindi nga ito masira. Tcharan! May 3 na nga at 4 kaming nagawa. Lumipat naman tayo dito sa gagawin ni tatay na hindi ko alam pero hugis hindi ko rin alam. Basta nga sa nakita ninyo ay ganung hugis nga yung ginawa niya at pinukpok nga lang niya yung gilid at para doon nga ay ilalagay nga natin siya sa ibabaw
ibabaw kung saan yung nakitang nakalagay. Tsaka nga siya dumiretso sa pagputol ng mga bakal na to. At nang maputol na nga ay pinaglalagay niya nga ito sa ibabaw ng mga kalan na pinatuyo pa nga kahapon. Para nga diretsuhin ay nagalo-halo ulit si tatay ng semento at buhangin. Nalalagyan ulit ng semento, nahahaluin at lalagyan naman ng tubig. At saka ulit hahalu-haluin hanggang sa makuha ang tamang timpla. Pagtapos nga ay kinuha na namin itong kalan at saka binasa para nga daw kumapit itong pinagalo-halong semento at buhangin. Kasunod nga ay inaayos niya muna ng mabuti at saka niya inilagay ang mga bakal na binali kanina. Ipatong na nga yung lata na yan bilang molder natin sa ating kalan. Pupunuin mo nga lang at kikinisin tapos ay pupukpukin para umabot ulit hanggang sa ilalim. Pagkatapos nga pukpuk-pukpukin ay okay na nga yan at ilang minuto nga lang ay papatungan na natin para nga sa isa pang proseso. Diyan nga pinalibutan lang ni tatay ng pinagalo-halong semento at buhangin yung bunganga ng kalan. Pagkatapos nga ay konting kinisin lang natin ulit at nang makinis na nga ay tinatanggalan na niya na hindi ko alam kung bakit niya nga tinatanggal yung part na yon na meron sa ibabaw nga na yan. Na lahat nga ng kalan ay tinanggalan nga niya ng ganyan. Sinunod nga niyang gumawa siya ng 3 pattern para nga sa pinakapatungan na ngayon nga ay paglalagyan pala ng kalan pag natuyo. Gaya nga ay palipasin ulit ng ilang minuto tsaka natin hihitakin at tatanggalin yung bilog na pinampattern natin kanina para maging molder. Tapos kininis lang niya ulit, kininis ng kininis. Pero hindi ko naging kasing kinis. Uy! At nung kuminis na nga ay binudburan niya ng paulit-ulit ng mga semento ang buong paligid ng kalan. At kita mo ngay mas maganda pa nga ngayon ang kinalabasan dahil sobrang kinis nga niya. At nakikita ang bawat linis at detalye ng kalan na ginawa nga ni tatay. Ito na nga at malapit nyo nang makita ang finished product dahil nandito na nga tayo sa paglilinis at pagpipintura ng kalan. Tapos nga ng pintura ay eto na siya. Nakita at nasaksihan nyo nga po ang proseso ng paggawa ng kalan. Hanggang dito nga po muna. See you on my next vlog.